Suratul Ma'idah, ang hapagkainan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. O kayong mga naniniwala, tuparin ninyo ang lahat ng inyong mga pananagutan, pangako at kasunduan. Pinahihintulot para sa inyo bilang pagkain ang mga hayop sa kawan ng bakahan maliban para sa anumang binigkas o binanggit sa inyo rito sa Quran. Ipinagbabawal sa inyo ang pangangaso habang kayo ay nasa kalagayan ng ihram sa panahon ng Hajj o Umrah. Katotohanan, ang Allah ay nagpapatupad ng anumang batas na kanyang nais. O kayong mga naniniwala, huwag ninyong lapastanganin o labagin ang mga ritual ng Allah o ang sagradong buwan o huwag ninyong kalilimutang lagyan ng pananda ang mga hadi, hayop na dinala sa pag-aalay o ang mga hayop na pinuluputan ng gayak sa kanilang mga leeg bilang pananda o ang kaligtasan ng mga taong nagtutungo sa sagradong bahay sa Makkah. Hinahanap ang biyaya ng kanilang Panginoon at ang kanyang magandang lugod. Subalit kung kayo ay lumabas na sa kalagayan ng ihram para sa Hajj o Umrah, magkagayon, maaari na kayong mangaso at huwag ninyong hayaang ang inyong suklam sa mga taong humadlang sa inyo sa pagtungo sa Masjid al-Haram sa Makkah ay maghatid sa inyo sa gawaing paglabag at magtulungan kayo sa gawaing matuwid at pagiging may takot sa Allah. Subalit huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa gawaing makasalanan at paglabag at matakot kayo sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Ipinagbawal sa inyo bilang pagkain ang mga patay na hayop, dugo, laman ng baboy at ang alinmang inialay sa iba sa mga diyos-diyosan bukod sa Allah at ipinagbawal din ang mga hayop na pinatay sa sakal o bigti o sa marahas na palo at pagbagok o pagsuwag ng mga matutulis na sungay at iyong mga kinain o nilapa ng mga mababangis na hayop maliban lamang ang anumang inyong nagawang katayin bago ito nalagutan ng hininga at ang mga hayop na kinatay bilang alay sa mga altar. Ipinagbawal din sa inyo ang paggamit ng palaso o pana sa paghahanap ng kapalaran o pasya. Iyan lahat ay matinding pagsuway. Sa araw na ito, yaong mga hindi naniniwala ay nawalan na ng pag-asang supilin ang inyong relihiyon. Kaya huwag ninyo silang katakutan, bagkus ako ang inyong dapat katakutan. Sa araw na ito, aking ginawang ganap ang inyong relihiyon para sa inyo. Ginawang lubos ang aking pagpapala sa inyo at ikinalugod na pinili para sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Subalit, sino mang napilitan, sanhi na matinding gutom nang wala namang layong isuong ang sarili sa kasalanan, ang gayon, mga laman o karne na nabanggit ay maaaring kainin, sapagkat katotohanan ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, kung ano ba ang ipinahihintulot para sa kanila bilang pagkain. Sabihin, ipinahihintulot para sa inyo ay ang tayyibat, malilinis at mabubuting pagkain at ang anumang nahuli ng inyong sinanay na hayop sa pangangaso na inyong sinasanay tulad ng itinuro ng Allah sa inyo. Kaya inyong kainin ang anumang kanilang nahuli para sa inyo at banggitin ang ngalan ng Allah sa mga ito at inyong katakutan ang Allah. Katotohanan, ang Allah ay maagap sa pagtutuos ng mga gawa. Sa araw na ito, ipinahihintulot para sa inyo ang tayyibat, lahat ng mabuti at malinis na pagkain, at ang pagkain niyaong mga pinagkalooban ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, ay ipinahintulot para sa inyo at ang inyong mga pagkain ay ipinahihintulot din para sa kanila at ipinahihintulot para sa inyo upang pakasalan ang mga malilinis na babae mula sa mga naniniwala at ang mga malilinis na babae mula sa mga pinagkalooban ng kasulatan na nauna sa inyo kapag inyong naipagkaloob sa kanila ang mahar, ang kaukulang handog na naglalayon ng kalinisan, hindi ng bawal na pagkikipagtalik o pagkakaroon ng lihim na ugnayan,
bilang kasintahan, at sinuman ang nagtatakwil ng pananampalataya, katiyakan ang kanyang gawain ay nawawalan ng kabuluhan at sa kabilang buhay siya ay kabilang sa mga talunan o higit pang nawalan. O kayong mga naniwala, kung kayo ay magsasagawa ng pagdarasal, hugasan ninyo ang inyong mga mukha at ang inyong mga kamay, braso hanggang sa siko, at haplusin ng basang kamay ang inyong mga ulo at hugasan ang inyong mga paa hanggang sa bukong-bukong. Ngunit kung kayo ay nasa kalagayan ng janaba, magkagayon, dalisayin ng inyong mga sarili, paliguan ang buong katawan. Ngunit kung kayo ay may karamdaman o kaya'y nasa oras ng paglalakbay o nanggaling ang isa sa inyo mula sa palikuran o pagtugon sa tawag ng kalikasan o nakipagtalik sa mga kababaihan at wala kayong matagpo ang tubig, sa gayong pagkakataon, magsagawa kayo ng tayamum sa pamamagitan ng malinis na lupa at ihaplos o idampi ito sa inyong mga mukha at sa inyong mga kamay. Hindi nais ilagay ng Allah ang anumang kahirapan para sa inyo, ngunit nais lamang niyang kayo ay maging malinis at lubusin ang kanyang mga pagpapala sa inyo upang sakali kayo ay matutong magpasalamat. At inyong alalahanin ang pagpapala ng Allah sa inyo at ang kanyang kasunduan na kanyang pinagtibay sa inyo ng inyong sabihin, aming naririnig at aming susundin, at inyong katakutan ang Allah. Katotohanan, ang Allah ay maalam ng anumang nasa inyong mga dibdib. O kayong mga naniwala, maging matatag kayo para sa Allah bilang mga saksi sa katarungan at huwag ninyong hayaang ang suklam ng isang mamamayan ay pumigil sa inyo mula sa pagiging makatarungan. Maging makatarungan, iyan ay higit na malapit sa pagkakaroon ng takot sa Allah at matakot kayo sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay ganap na nakababatid sa anumang inyong mga ginagawa. Pinangakuan ng Allah yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid para sa kanila ay kapatawaran at dakilang gantimpala ang paraiso. At iyong mga di naniwala at kanilang itinakwil ang aming mga ayat, kapahayagan, sila yaong mga maninirahan sa apoy ng impyerno. O kayong mga naniwala, inyong alalahanin ang pagpapala ng Allah sa inyo nang ang ilang mamamayan ay magpasyang iunat ang kanilang mga kamay laban sa inyo upang kayo ay kanilang alipustain at lupigin, ngunit kanyang pinigil ang kanilang mga kamay laban sa inyo. Kaya matakot kayo sa Allah at sa Allah nararapat ipagkaloob ang buong pagtitiwala ng mga naniniwala. At katiyakan tinanggap ng Allah ang kasunduan sa mga anak ni Israel, mga Hudyo, at aming itinalaga mula sa kanila ang 12 namumuno. At sinabi ng Allah sa kanila, ako ay nasa sa inyo kung kayo ay magsasagawa ng pagdarasal at magbibigay ng zaka, kawang gawa, at kayo ay maniwala sa aking mga sugo. Sila ay inyong tangkilikin at kayo ay magpautang sa Allah ng isang mabuting pautang. Katotohanan, aking papawiin ang inyong mga kasalanan at kayo ay aking papapasukin sa mga hardin ng paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Ngunit sinuman sa inyo ang hindi maniwala pagkaraan niyan, tunay na siya'y napaligaw mula sa patag na landas. Kaya dahil sa kanilang pagsira sa kanilang kasunduan, sila ay aming isinumpa at aming ginawang matigas ang kanilang mga puso. Kanilang binago ang mga salita mula sa tamang kinalalagyan o kahulugan ng mga ito at kanilang kinalimutan ang isang mahalagang bahagi ng anumang ipinaalaala sa kanila. At sila ay kakikitaan mo pa rin ng pandaraya maliban sa mangilan-ngilan sa kanila. Kaya sila ay iyong patawarin at ipagpaumanhin. Katotohanan, ang Allah ay nagmamahal sa mga mapaggawa
ng kabutihan. At kabilang niya ang mga nagsasabing, kami ay mga Kristiyano, aming kinuha at tinanggap ang kanilang kasunduan, subalit sila ay nakalimot sa isang mahalagang bahagi ng anumang aral na ipinaalaala sa kanila. Kaya aming pinangyaring umiral ang masidhing suklam at puot sa kanilang pagitan hanggang sa pagsapit ng araw ng pagkabuhay na muli at sa kanila ay ipababatid ng Allah ang anumang kasalanang kanilang lagi nang ginagawa. O angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, katotohanang dumating na sa inyo ang aming sugo na si Muhammad upang gawin niyang malinaw para sa inyo ang karamihan sa anumang inyong inililihim mula sa aklat at kanyang pinagpaumanhin ang karamihan nito. Katotohanan, may dumating na sa inyo mula sa Allah ng isang liwanag at isang malinaw na aklat, ang Quran, na sa pamamagitan nito pinapatnubayan ng Allah ang mga naghahanap ng kanyang magandang lugod tungo sa mga landasin ng kapayapaan at sila ay kanyang hinahango mula sa kadiliman tungo sa liwanag sa kanyang kapahintulutan at sila ay kanyang pinapatnubayan sa matuwid na landas. Katiyakan, itinuturing na di naniwala yaong mga nagsasabi na ang Allah ay ang Mesiyas, anak ni Maria. Sabihin, sino kaya ang may kapangyarihan laban sa Allah sa ano paman kung kanyang pagpasiyahang wasakin ang Mesiyas, anak ni Maria, at wasakin maging ang kanyang ina at ang lahat ng anumang nasa kalupaan. At nasa Allah ang pagmamayari ng kapamahalaan sa mga kalangitan at sa kalupaan at sa anumang nasa pagitan ng dalawang ito. Siya ay lumilikha ng anumang kanyang nais at siya ay may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. At ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay nagsasabi, kami ay mga anak ng Allah at kanyang minamahal. Sabihin, kung gayon, bakit kayo ay kanyang pinarurusahan sa inyong mga kasalanan? Ngunit ang katotohanan nito, kayo ay mga tao lamang na mula sa kanyang mga nilikha. Kanyang pinatatawad ang sinumang kanyang nais at kanyang pinarurusahan ang sinumang kanyang nais at sa Allah ang pagmamayari ng kapamahalaan sa mga kalangitan at sa kalupaan at sa anumang nasa pagitan ng dalawang ito at sa kanya ang patutunguhan ng lahat. O angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, dumating na sa inyo ang aming sugo si Muhammad upang gawing malinaw ang relihiyon para sa inyo, pagkaraan ng panahon ng pagkakatigil ng mga sugo at na maaaring inyong sabihing walang dumating sa amin na tagapaghatid ng magandang balita at tagapagbabala. Ngunit may dumating sa inyong tagapaghatid ng magandang balita at tagapagbabala at ang Allah ay may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. At banggitin mo, O Muhammad, nang sabihin ni Moises sa kanyang mga mamamayan, O aking mga mamamayan, alalahanin ninyo ang mga pagpapala ng Allah sa inyo, ng kanyang hinirang mula sa inyo ang mga propeta, at ginawa kayong mga hari o tagapamahala, at ipinagkaloob sa inyo ang anumang hindi niya ipinagkaloob sa sinumang ibang nilikha. O aking mga mamamayan, magsipasok kayo sa banal na lupain ng bayan ng Palestina na itinagubili ng Allah para sa inyo at huwag kayong magsisitalikod sa pakikipaglaban sa landas ng Allah. Magkagayon, kayo ay magsisitalikod bilang mga talunan. Sila ay nagsabi, O Moises, sa loob nito ng banal na lupain ay naroroon ang mga mamamayang malulupit at katotohanan na hindi namin kailanman papasukin ito hanggang hindi sila magsisilabas. Ngunit kung sila ay magsisilabas dito, magkagayon kami ay tuluyang magsisipasok. Sinabi ng dalawang lalaking kabilang niyaong mga natatakot,
na sumuway sa Allah. Sila na ginawaran ng Allah ng pagpapala, pasukin at lusubin sila sa gawing bukana ng pintuan, sapagkat kapag kayo'y makapasok dito sa bayang ito, kayo ay mangingibabaw, magtatagumpay, at magtiwala kayo sa Allah kung tunay nga na kayo ay mga naniniwala. Sila ay nagsabi, O Moises, tunay na hindi namin papasukin ang bayang ito kailanman hanggang sila ay naroroon pa. Kaya ikaw ay humayong kasama ng iyong Panginoon at kayong dalawa ay makipaglaban habang kami ay naririto lamang na nakaupo at naghihintay. Siya, si Moises, ay nagsabi, O aking Panginoon, ako ay walang kapangyarihan para sila ay pigilin maliban sa aking sarili at sa aking kapatid na lalaki. Kaya ihiwalay mo po kami mula sa mga taong suwail. Sinabi ng Allah sa makatwid, katotohanan ang banal na lupain na ito ay ipinagbabawal sa kanila sa loob ng 40 taon. Sila ay maglalaboy-laboy sa mga lupain, kaya huwag mong ikalungkot ang mga taong suwail. At bigkasin mo, O Muhammad, sa kanila ang kasaysayan ng 2 anak ni Adan, sina Habil at Qabil. Sa katotohanan, nang sila ay kapwa naghandog ng pag-aalay sa Allah, ito ay tinanggap mula sa isa, ngunit hindi tinanggap mula sa isa. Sinabi ng huli sa una, Katotohanan, ikaw ay aking papatayin. Sumagot ang una, Katotohanan, ang Allah ay tumatanggap lamang mula sa mga natatakot sa Kanya. Kung marapat ngang iunat mo ang iyong kamay laban sa akin upang kayo ay iyong patayin, hindi ko dapat iunat ang aking kamay laban sa iyo upang ikaw ay aking patayin, sapagkat kinatatakutan ko ang Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Katotohanan, aking hinahangad sa iyo na iyong pasanin sa pamamagitan nito ang aking kasalanan at iyong kasalanan upang ikaw ay mapabilang sa mga maninirahan sa apoy at iyan ay magsisilbing kabayaran para sa mga mapaggawa ng kamalian. Kaya ang kanyang sariling kasamaan ay nag-udyok sa kanya upang paslangin ang kanyang kapatid. Kaya kanyang pinatay ito ang kapatid at sa gayon siya ay napabilang sa mga talunan o nawalan. Pagkaraan, ang Allah ay nagpadala ng isang uwak na kinakahig nito ang lupa upang maipakita sa kanya kung paano niya maitatago ang patay na katawan ng kanyang kapatid. Siya, ang nakapatay, ay nagsabing, Kasawian sa akin, nagawa ko bang maging katulad ng uwak na ito at maitago ang kahihiyan patay na katawan ng aking kapatid? Pagkaraan, siya ay naging kabilang ng mga nagsisi. Sanhin yan, aming itinagubilin sa mga anak ni Israel na sino man ang pumatay ng isang tao na hindi naman para sa pagganti ng isang tao na pinatay ng di makatarungan o para sa ginawang katiwalian sa kalupaan. Ito ay katumbas na rin ng kanyang pagpatay sa buong sangkatauhan. At sino man ang nagligtas ng isang buhay, ito ay katumbas ng kanyang pagligtas sa buhay ng buong sangkatauhan. At katiyakan, dumating sa kanila ang aming mga sugo na may dalang mga malilinaw na katibayan. Ngunit sa kabila nito, katotohanang marami sa kanila. Pagkaraan nito ang naging mga mapagmalabis sa kalupaan. Katotohanan, ang kabayaran o parusa ng batas niyaong mga nagtataguyod o nananawagan ng digmaan laban sa Allah at sa kanyang sugo at naghahasik ng kaguluhan sa kalupaan, sila ay nararapat na pagpapatayin o sila ay ipako at putulin ang kanilang mga kamay at paa ng magkabilaan o sila ay itapon o palayasin mula sa lupain. Iyan ay nararapat para sa kanila sa mundong ito at para sa kanila sa kabilang buhay ay isang malaking parusa.
Maliban niyong mga nagsipagbalik-loob o nagsisi bago pa man sila ay inyong nagapi, nadakip o nabihag, kaya dapat ninyong malaman na ang Allah ay mapagpatawad, maawain. O kayong mga naniwala, inyong katakutan ang Allah at inyong hanapin ang daan ng paglapit sa Kanya at magpunyagi kayo sa Kanyang landas upang sakali kayo ay magtagumpay. Katotohanan, iyaong mga di naniwala, kung sila man ay magkaroon ng lahat ng anumang yamang nasa kalupaan at ng nakakatulad nito upang tubusin, iligtas ang kanilang sarili mula sa parusa sa araw ng pagkabuhay na muli. Ito ay hindi tatanggapin mula sa kanila at para sa kanila ay isang mahapding parusa. Kanilang hangarin na sila ay makalabas o makatakas mula sa apoy, subalit sila ay hindi makalalabas mula roon at para sa kanila ay isang parusang walang katapusan. Hinggil sa lalaking magnanakaw at sa babaeng magnanakaw, putulin ang kanilang kanang kamay bilang kabayaran sa anumang kanilang pinagsikapan o nagawang kasalanan. Ito ay isang halimbawa ng pagsugpo ng krimen mula sa Allah at ang Allah ay ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Ngunit sino man ang nagsisi pagkaraan ng kanyang pagkakamali at kanyang itinuwid ang kanyang asal, magkagayon katiyakan, siya ay patatawarin ng Allah, katotohanan, ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Hindi mo ba nababatid na sa Allah ang pagmamayari ng kapamahalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan? Kanyang pinarurusahan ang sinumang kanyang nais at kanyang pinatatawad ang sinumang kanyang nais at ang Allah ay ganap na may kakayahan sa lahat ng bagay. O sugo, Muhammad, huwag mong ikalungkot iyong mga humahangos patungo sa kawalan ng paniniwala. Sila na nagsasabing kami ay naniwala mula sa kanilang mga bibig, subalit ang kanilang mga puso ay hindi naniniwala at iyong kabilang sa mga Hudyo, sila ay mahihilig sa pakikinig ng mga kasinungalingan, nakikinig sa ibang mga tao na hindi lumalapit sa iyo. Kanilang pinapalitan o binabago ang mga salita mula sa tamang kinalalagyan o kahulugan ng mga ito na nagsasabing kung kayo ay binigyan ng ganito ng ayon sa katuroan nito, ito ay inyong kuhanin. Ngunit kung kayo ay hindi binigyan nito sa makatwid, kayo ay mag-ingat. At sino man ang nais ng Allah na ilagay sa pagsubok, kailanman ikaw ay walang kapangyarihan para sa Kanya ng ano paman laban sa Allah. Sila yaong ang mga puso ay hindi ginawang dalisay ng Allah. Para sa kanila sa mundong ito ay kahihiyan at para sa kanila sa kabilang buhay ay isang malaking parusa. Kanilang kinagigiliwan ang pakikinig sa kasinungalingan, ang paglamon ng anumang ipinagbabawal, kaya kung sila ay magsisilapit sa iyo o Muhammad, ikaw ay humatol sa kanilang pagitan, o di kaya sila ay iyong layuan. Kung sila ay iyong layuan, kailanman ikaw ay hindi nila masasaktan kahit ano paman. At kung ikaw ay hahatol, ikaw ay humatol ng makatarungan sa kanilang pagitan. Katotohanan, ang Allah ay nagmamahal sa mga mapaggawa ng makatarungang gawain. Subalit paano nga sila magsisilapit sa iyo para sa paghatol samantalang nasa kanila ang Torah, batas ni Moises na naglalaman ng paghatol ng Allah? Ngunit sa kabila nito, sila ay nagsitalikod pagkaraan niyan, sila yaong mga hindi naniniwala. Katotohanan, aming ipinahayag ang Torah kay Moises na nagsilbing patnubay at liwanag. Iyaong mga propetang tumalima sa Allah ay humatol sa pamamagitan nito para sa mga Hudyo, katulad ng ginawang paghatol ng mga rabbi, kagalang-galang at mga maalam ng ayon sa anumang ipinagkatiwala sa kanila sa kasulatan ng Allah. At bukod pa rito, sila ay naging mga saksi. Sa makatuwid, huwag ninyong katakutan
ang mga tao bagkus kayo ay matakot sa akin at huwag ninyong ipagbili ang aking mga ayat, talata para sa maliit na halaga at sino man ang hindi humatol ng ayon sa anumang ipinahayag ng Allah, sila yung mga di naniniwala. At aming itinagubilin para sa kanila roon ang buhay para sa buhay, mata para sa mata, ilong para sa ilong, tainga para sa tainga, ngipin para sa ngipin at para sa mga sugat ay isang pinahintulutan, makatarungang batas ng pagpaparusa. Ngunit sino man ang nagpaubaya ng kanyang karapatang gumanti para sa kawang gawa, ito ay kabayaran para sa kanya at sino man ang hindi humatol ng ayon sa ipinahayag ng Allah, magkagayon sila yung mga mapaggawa ng kamalian. At aming ipinadala sa kanilang mga yapak si Jesus, anak ni Maria, nagpapatunay sa anumang nauna sa kanya sa Torah ni Moises, at aming ipinagkaloob sa kanya kay Jesus ang ebanghelyo na siyang patnubay at liwanag at nagpapatunay sa anumang sinundan nito ng Torah ni Moises bilang isang patnubay at isang tagubilin para sa mga natatakot sa Allah. At hayaang humatol ang mga taong tagasunod ng ebanghelyo ng ayon sa anumang ipinahayag ng Allah doon. At sino mang hindi humatol ng ayon sa ipinahayag ng Allah, magkagayon sila yaong mga suwail. At aming ibinaba o ipinahayag sa iyo o Muhammad ang aklat, Quran sa katotohanan, ito ay nagpapatunay sa sinundan nitong kasulatan at nagsilbing pamantayan para rito. Kaya ikaw ay humatol sa kanilang pagitan ng ayon sa anumang ipinahayag ng Allah at huwag mong sundin ang kanilang walang kabuluhang hangarin mula sa anumang katotohanang dumating sa iyo. Sa bawat isa sa inyo, kami ay gumawa para sa inyo ng batas at isang malinaw na pamamaraan na dapat tahakin. Kung ninais lamang ng Allah, kanyang magagawang kayo ay maging isang pamayanan, pag-isahin sa relihiyon. Ngunit kayo ay kanyang sinusubukan lamang sa anumang kanyang ipinagkaloob sa inyo. Kaya magunahan kayo sa lahat ng mga gawaing matuwid at sa Allah ang pagbabalik ninyong lahat. At sa gayon, kanyang ipababatid sa inyo ang tungkol sa lagi ninyong ipinagkaiba. At humatol ka, o Muhammad, sa kanilang pagitan ng ayon sa anumang ibinaba o ipinahayag ng Allah at huwag mong sundin ang kanilang masasamang pagnanasa at mag-ingat sa kanila sapagkat ikaw ay kanilang akitin ng papalayo sa mga ibang ipinahayag ng Allah sa iyo. At kung sila ay tumalikod ng palayo, magkagayon, dapat mong malaman na nais lamang ng Allah na sila ay parusahan sa kanilang iba pang sariling mga kasalanan. At tunay ngang karamihan sa mga tao ay mga suwail. Sa makatwid, kanila bang hinahanap ang paghatol batay sa panahon ng kamangmangan? At sino ba ang nakahigit kaysa sa Allah sa paghatol para sa mga taong may katiyakan sa pananampalataya? O kayong mga naniwala, huwag ninyong ituring ang mga Hudyo at mga Kristiyano bilang inyong wali kaibigan. Sila ay wali kaibigan lamang ng bawat isa sa kanila. At sino man sa inyo ang kanilang maging kaibigan, magkagayon, katiyakan na siya ay isa sa nabibilang sa kanila. Katotohanan, hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong mapaggawa ng kamalian. Kaya iyong makikita, iyaong nasa kanilang mga puso ay sakit ng pagkukunwari. Sila ay humahangos patungo sa pakikisalamuha sa kanila mga Hudyo na nagsasabing, kami ay nangangamba na maaring ang isang kapahamakan ay manalanta sa atin. Ngunit maaring ang Allah ay magdadala ng tagumpay o ng isang kautusan mula sa Kanya. Magkagayon, sila ay nagsisisi sa anumang kanilang ikinukubli sa kanilang mga sarili. At iyong mga naniwala ay magsasabi sa mga Hudyo tungkol sa mga mapagkunwari,
Sila ba yaong mga sumumpa ng pinakamatibay na panunumpa sa Allah na tunay na sila ay kabilang sa inyo? Lahat ng kanilang mga ginawa ay nawalan ng kabuluhan sanhi ng kanilang pagkukunwari at sila ay mga talunan o nawalan. O kayong mga naniwala, sino man sa inyo ang tumiwalag mula sa kanyang relihiyon, ang Islam, ang Allah ay magdadala ng ibang kapalit na mamamayan na kanyang mamahalin at sila ay tunay na magmamahal din sa kanya. Sila ay mga mapagpakumbaba sa kanilang kapwa naniniwala, mahigpit laban sa mga di naniniwala. Sila ay nagpupunyagi sa landas ng Allah at hindi pinangangambahan ang sumbat ng isang mapanuri. Iyan ang biyaya ng Allah na kanyang ipinagkaloob sa sino mang kanyang nais at ang Allah ay nasasaklawan ang kanyang mga nilikha, maalam. Katotohanan, ang inyong wali tagapangalaga ay walang iba kundi ang Allah, ang kanyang sugo at iyong mga naniniwala, iyong mga nagdarasal at nagbibigay ng kawang gawa at sila ay nagsisiyoko sa pagsamba. At sino man ang magturing sa Allah, sa kanyang sugo at sa mga naniniwala bilang awliya, kaibigan o kapanalig, katiyakan ang kaanib na pangkat ng Allah ang siyang mangingibabaw. O kayong mga naniwala, huwag ninyong ituring bilang inyong awliya, mga kaibigan, iyong mga ginawang katatawanan at libangan ang inyong relihiyon mula sa mga pinagkalooban ng kasulatang nauna sa inyo o yaong mga kabilang mula sa mga di naniniwala at inyong katakutan ang Allah kung kayo ay tunay ngang mga naniniwala. At kapag kayo ay tumawag ng adhan para sa sala, ito ay kanilang ginagawang katatawanan at libangan. Iyan ay sa dahilang sila ay mga taong walang taglay na pangunawa. Sabihin, o angkan ng kasulatan mga Hudyo at Kristiyano, kayo ba ay nagagalit sa amin ng walang mabuting dahilan, maliban na kami ay naniniwala sa Allah at sa anumang ibinaba o ipinahayag sa amin at sa anumang naunang ibinaba o ipinahayag? At katotohanan, karamihan sa inyo ay mga suwail. Sabihin, ipagbibigay alam ko ba sa inyo ang alinmang higit na masama kaysa riyan bilang parusa mula sa Allah? Sila nakabilang niyaong mga isinumpa ng Allah at kasama niyaong kanyang mga kinapuutan at sila ay ginawa niyang mga unggoy at mga baboy at mga alipin ng mga tagut. Sila yung higit na masama ang kalagayan sa araw ng pagkabuhay na muli at higit na naliligaw mula sa patag na landas. At kapag sila ay dumating sa inyo, sila ay nagsasabing, kami ay naniniwala. Ngunit katotohanan, sila ay pumasok ng walang paniniwala sa kanilang mga puso, at sila ay lumisang kasama nito. At ang Allah ay lubos na nakababatid sa anumang lagi nilang ikinukubli. At iyong makikita ang karamihan sa kanila mga Hudyo na humahango sa gawaing makasalanan at paglabag at ang paglamon o pagkamkam ng anumang ipinagbabawal, sadyang napakasama ng anumang kanilang ginagawa. Bakit ang mga rabbi at mga taong maalam sa kanila ay hindi nagbabawal sa kanila mula sa anumang makasalanang pananalita at mula sa pagkain ng anumang bawal, sadyang napakasama ng anumang kanilang nakagawian? Sila, mga Hudyo, ay nagsasabi, ang kamay ng Allah ay nakagapos, igapos nawa ang kanilang mga kamay at sumpa sa kanila sa anumang kanilang mga pinagsasasabi laban sa Allah. Bagkos ang kanyang dalawang kamay ay bukas palad, siya ay gumugugol ng kanyang biyaya sa paano mang kanyang nais. Katotohanan, ang anumang ipinahayag sa iyo mula sa iyong Panginoon Allah ay naging sanhi ng kanila higit pang paglabag at kawalan ng paniniwala. Aming itinanim sa kanilang pagitan, Hudyo at Kristiyano, ang galit at puot hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Sa bawat sandaling kanilang pinagningas ang apoy ng digmaan laban sa iyo, ito ay pinapawi ng Allah at sila ay lagi nang nagsusumikap na maghasik ng katiwalian
sa balat ng lupa at hindi minamahal ng Allah ang mapaggawa ng katiwalian. At kung silang mga angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano ay naniniwala lamang kay Muhammad at umiwas sa kasamaan at may takot sa Allah, marahil aming pinawi mula sa kanila ang kanilang mga kasalanan at sila ay aming papapasukin sa mga hardin ng kaligayahan sa paraiso. At kung kanilang pinanindigan lamang ang Torah, batas ni Moises, ang Ebanghelyo ni Jesus at ang anumang ipinahayag ang Quran sa kanila mula sa kanilang Panginoon, marahil sila ay malayang magsisikain sa panustos na nagmumula sa kanilang itaas sa langit at nagmumula sa ilalim ng kanilang mga paa sa lupa. Kabilang sa kanila, mga Hudyo at Kristiyano ay isang matuwid na pamayanan, ngunit karamihan sa kanila ay gumagawa ng kasamaan. O sugo ng Allah, Muhammad, ipaabot mo ang mensahe na ipinahayag o ibinaba sa iyo mula sa iyong Panginoon. At kung hindi mo magawa, sa makatuwid hindi mo na ipaabot ang kanyang mensahe. Ang Allah ay mangangalaga sa iyo laban sa mga tao, katiyakan. Hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong di naniniwala. Sabihin, o angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, kayo ay walang bagay na pinaninindigan hanggang hindi kayo maninindigan ng ayon sa Torah at Ebanghelyo at sa anumang ibinaba o ipinahayag sa inyo mula sa inyong Panginoon, ang Quran, at ang anumang ibinaba o ipinahayag sa iyo o Muhammad mula sa iyong Panginoon ay makararagdag lamang sa mga karamihan sa kanila ng pagsuway at kawalan ng paniniwala. Kaya huwag mong ikalungkot ang mga taong di naniniwala. Katotohanan, yaong mga naniwala kay Propeta Muhammad at yaong mga nauna sa kanya na Hudyo at Sabiyano at Kristiyano, sino mang kabilang sa kanila ang naniwala sa Allah at sa huling araw at gumawa ng mga gawaing matuwid, sila ay walang mararanasang pangamba at walang madaramang kalungkutan. Katiyakan, tinanggap namin ang kasunduan sa mga anak ni Israel at kami ay nagpadala sa kanila ng mga sugo. Sa tuwing may dumarating na sugo sa kanila na hindi ninanasa ng kanilang mga sarili, ang isang pangkat ng sugo ay kanilang pinararatangan bilang mga sinungaling at ang iba sa kanila ay kanilang pinagpapatay. At sila ay nag-aakala na walang ibubungang pagsubok o parusa, kaya sila ay naging bulag at bingi, at pagkaraan nito, sila ay nilingap ng Allah tungo sa kapatawaran, subalit karamihan sa kanila ay muling naging bulag at bingi, at ang Allah ay ganap na nakakikita sa anumang kanilang ginagawa. Katiyakan hindi maituturing bilang naniniwala iyong mga nagsasabing ang Allah ay ang Mesiyas, Jesus, ang anak ni Maria, samantalang ang Mesiyas ay nagsabi, O mga anak ni Israel, inyong sambahin ng Allah, ang aking Panginoon at ang inyong Panginoon. Katotohanan, sino man ang nagtatambal sa Allah, katiyakang ipagkakait ng Allah ang paraiso sa kanya at ang apoy ay kanyang magiging tirahan, at sa mga mapaggawa ng kamalian sa kanila ay walang makatutulong. Katiyakan hindi maituturing bilang naniniwala iyong mga nagsasabing ang Allah ay ikatlo sa tatlo, subalit walang Diyos na dapat sambahin maliban sa isang Diyos, at kung sila ay hindi magsisitigil sa anumang kanilang pinagsasabi, katotohanan, iyong mga di naniniwala mula sa kanila ay daratnan ng isang mahapding parusa. Kaya, sila ba ay hindi magsisisi tungo sa Allah at hanapin ang kanyang kapatawaran? At ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Ang Mesiyas, si Jesus, anak ni Maria, ay hindi humigit sa isang sugo. Marami ng mga sugo ang lumipas,
naunang ipinadala bago pa man siya. Ang kanyang ina si Maria ay isang makatotohanan. Sila, Jesus at Maria, ay kapwa kumakain ng pagkain. Pagmasdan mo kung paano nga namin ginagawang malinaw ang mga ayat, aral, palatandaan sa kanila. Subalit pagmasdan mo kung paano sila nalinlang mula sa katotohanan. Sabihin, kayo ba ay sasamba bukod sa Allah ng alinmang walang kapangyarihan upang manakit o magbigay buti sa inyo? Samantalang ang Allah, ang lubos na nakaririnig, ang maalam? Sabihin, o angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, huwag kayong lumagpas sa mga hangganan ng inyong relihiyon ng higit sa katotohanan at huwag kayong sumunod sa mga masasamang hangarin ng mga taong nangaligaw noon at nagligaw sa karamihan at naligaw mula sa patag na landas. Ang mga isinumpa ay iyong mga di naniniwala mula sa mga anak ni Israel at sa pamamagitan ng dila, Zabur ni David at Ebanghelyo ni Jesus, anak ni Maria. Iyan ay sa dahilang sila ay sumuway at lagi ng mapanlabag. Sila ay dati nang hindi nagbabawal sa isa't isa mula sa gawaing masama na kanilang nagawa, sadyang napakasama ng anumang kanilang lagi nang ginagawa. Iyong makikita ang karamihan mula sa kanila na tinatangkilik bilang kapanalig o kaibigan, iyaong mga di naniniwala. Sadyang napakasama ng kanilang ginawa para sa kanilang mga sarili at sanhin niyon ang Allah ay napuot sa kanila at sa kaparusahan sila ay mamamalagi ng walang hanggan. At kung sila lamang ay tapat na naniniwala sa Allah at sa Propeta Muhammad at sa anumang ipinahayag sa kanya, kailanman sila ay hindi magtuturing o kukuha sa kanila sa mga di naniniwala bilang kanilang mga auliya, kapanalig o kaibigan, subalit karamihan sa kanila ay mga suwail. Katiyakan, iyong matatagpuan ang pinakamasidhing pagkapuot ng sangkatauhan sa mga naniniwala sa lipon niyaong mga Hudyo at niyong mga musyrik nagtatambal at iyong matatagpuan bilang pinakamalapit sa pagmamahal sa mga naniniwala, iyaong mga nagsasabing kami ay mga Kristiyano. Iyan ay sa dahilang kabilang sa kanila ay mga mabubuting pari at mga mabubuting monghe at sila ay hindi mga mapagmalaki. At kapag kanilang naririnig ang anumang ipinahayag o ibinaba sa sugo si Muhammad, iyong makikita ang kanilang mga mata na labis ang pagtulo ng luha nang dahil sa natunghayan nilang katotohanan. Sila ay nagsasabing, aming Panginoon, kami ay naniwala, kaya kami ay iyong italang kasama ng mga saksi. At bakit nga ba hindi kami maniniwala sa Allah at sa anumang katotohanang dumating sa amin? At aming hinahangad na naway kami ay papapasukin sa paraiso ng aming Panginoon kasama ng mga taong matuwid. Kaya sila ay ginantimpalaan ng Allah sa anumang kanilang sinabi ng mga hardin sa paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Iyan ang gantimpala ng mga taong mapaggawa ng kabutihan. Subalit iyong mga dininiwala at nagsipagtakwil sa aming mga ayat kapahayagan, sila yaong mga maninirahan sa apoy sa impyerno. O kayong mga naniwala, huwag ninyong ipagbawal ang mabubuting bagay na pinahintulutan ng Allah para sa inyo at huwag kayong lumabag sa itinakdang hangganan, katotohanan, hindi minamahal ng Allah ang mga taong mapanlabag. At magsikain kayo sa anumang pinahintulutan at mabuting panustos na ipinagkaloob ng Allah para sa inyo at inyong katakutan ng Allah na sa Kanya kayo ay naniniwala.
Hindi kayo pananagutin ng Allah para sa anumang walang kabuluhan sa inyong mga panunumpa, subalit kayo ay kanyang pananagutin para sa pagsira ng anumang pinagtibay na mga panunumpa. Kaya ang kabayaran nito ay ang pagpapakain ng 10 dukha ayon sa sukat na karaniwan ninyong ipinakakain sa inyong sariling mga pamilya, o sila ay inyong bihisan, o ang pagpapalaya ng isang alipin. Ngunit sinuman ang walang kakayahang gawin ito, magkagayon, ang mag-ayuno sa loob ng 3 araw ay nararapat. Iyan ang kabayaran para sa mga panunumpa kapag inyong pinagtibay at ingatan o pangalagaan ang inyong mga panunumpa. Ganyan ginawang malinaw ng Allah sa inyo ang kanyang mga ayat kapahayagan upang sakali kayo ay matutong magpasalamat. O kayong mga naniwala, ang lahat ng mga inuming nakalalasing, sugal, at ang pag-aalay sa mga altar sa iba pa bukod sa Allah at ang mga palaso ay mga dungis na nagmula sa gawang kamay ng Satanas. Kaya mahigpit na iwasan ito upang sakali kayo ay magsipagtagumpay. Nais lamang ng Satanas na maghasik ng matinding galit at puot sa inyong pagitan sa pamamagitan ng mga inuming nakalalasing at sugal, at upang kayo ay kanyang mailihis sa pag-aalaala sa Allah at sa pagdarasal. Kaya hindi ba kayo magsisitigil sa gayong masasamang bisyo? At sumunod kayo sa Allah at sumunod sa kanyang sugo si Muhammad, at kayo ay mag-ingat. At kung kayo ay magsitalikod, dapat ninyong malaman na ang nakaatang sa aming sugo ay ipaabot o ipalaganap lamang ng malinaw ang mensahe. Walang pagkakasala yaong mga naniniwala at gumagawa ng magawaing matuwid kung anuman ang kanilang kinain noong mga nakaraang panahon, kung sila ngayon ay natatakot sa Allah at naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid, at pagkaraan ay natatakot sa Allah at naniniwala at pagkaraan ay muli pang natatakot sa Allah at gumagawa ng mga kabutihan, at tunay na ang Allah ay nagmamahal sa mga mapaggawa ng kabutihan. O kayong mga naniwala, katiyakang kayo ay susubukan ng Allah sa bagay na nauukol sa larong abot ng inyong mga kamay o pangangaso, at ng inyong mga sibat, upang malaman o gawing malinaw ng Allah kung sino nga ang tunay na natatakot sa Kanya ng lihim. Kaya sino man ang lumabag pagkaraan niyan para sa Kanya ay isang mahapding parusa. O kayong mga naniwala, huwag kayong pamatay sa laro ng pangangaso habang kayo ay nasa kalagayan ng ihram para sa Hajj o Umrah. At sino man sa inyo ang pumatay nito ng sinadya, ang kabayaran nito ay isang katumbas mula sa mga inialay na hayop para sa anumang kanyang napatay, sa pamamagitan ng paghatol dito ng 2 makatarungang taong kabilang sa inyo bilang isang pag-aalay sa Allah na dadalhin sa Kaaba upang ipamalagi sa mga may hirap rito, o isang kabayaran sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga dukha o ng katumbas na pag-aayuno upang kanyang malasap ang bigat ng kanyang ginawa. Pinatawad ng Allah ang anumang nakaraan na pagkakasala, subalit sinuman ang muling bumalik sa paglabag, ang Allah ay maniningil ng kapalit na parusa mula sa Kanya, at ang Allah ay ganap na makapangyarihan, ganap na nakapangyayaring magpataw ng parusa. Ipinahihintulot para sa inyo ang panguhuli ng lamang tubig sa dagat at ang pagkain nito bilang panustos para sa inyo at sa mga manlalakbay, subalit ipinagbabawal sa inyo ang larong lupa, pangangaso habang kayo ay nasa kalagayan ng ihram sa Hajj o Umrah, at inyong katakutan ng Allah na sa Kanya kayo ay magsisitipon. Ginawa ng Allah ang Kaaba, ang sagradong bahay dalanginan. Ito ay itinayo bilang santuwaryo ng kaligtasan para sa sangkatauhan, at kanyang pinagpala ang mga sagradong buwan at ang mga hayop para sa pag-aalay, at ang mga hayop na pinuluputan ng gayak sa leeg bilang pagkakilanlan. Iyan ay upang inyong mabatid na ang Allah
ay maalam sa anumang nasa mga kalangitan at ng anumang nasa kalupaan, at ang Allah ang lubos na nakababatid sa lahat ng bagay. O sangkatauhan, dapat ninyong alalahanin na ang Allah ay mahigpit sa pagpaparusa at ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Hindi nakaatang sa sugo ang tungkulin maliban upang ipalaganap ang mensahe ng Quran at nababatid ng Allah ang anumang inyong inilalantad at ang anumang inyong itinatago. Sabihin, hindi magkatulad ang kasamaan at ang kabutihan, bagaman ang kasaganaan ng kasamaan ay maaaring makaakit sa iyo. Kaya matakot kayo sa Allah o mga taong nagtataglay ng pangunawa upang sakali kayo ay magsipagtagumpay. O kayong mga naniwala, huwag kayong magtanong ng anumang bagay na kung ang mga ito ay ipakita sa inyo ay magdulot ng ligalig sa inyo. Ngunit kung magtatanong kayo tungkol sa mga ito habang ang Quran ay ipinahayag, ang mga ito ay gagawing malinaw para sa inyo. Anumang nakaraan ay pinatawad na iyan ng Allah, at ang Allah ay mapagpatawad, mapagparaya. Ang isang lipon ng mamamayang nauna sa inyo ay nagtanong ng gayong mga katanungan. Pagkaraan, dahil sa gayon ding katanungan, sila ay naging mga di naniniwala. Walang ginawa ang Allah ng gayong pagbabawal para sa pakinabang tulad ng bahira o saiba o wasila o ham. Ngunit yaong mga di naniniwala ay naglubid ng mga kasinungalingan tungkol sa Allah at karamihan sa kanila ay walang taglay na pangunawa. At kung sabihin sa kanila, halina at tumalima sa anumang ipinahayag ng Allah at sa sugo, sila ay nagsasabi, sapat na para sa amin na sundin ang anumang natagpuan namin mula sa aming mga ninuno. Kahit ba ang kanilang mga ninuno ay walang ano pamang kaalaman at walang mapananaligang patnubay. O kayong mga naniwala, inyong pangalagaan ang inyong mga sarili. Walang magagawang pananakit sa inyo ang mga nangaligaw kapag kayo ay napatnubayan. Sa Allah ang inyong pagbabalik na lahat ng sama-sama. Pagkaraan ay kanyang ipababatid sa inyo ang anumang inyong lagi ng ginagawa. O kayong mga naniwala, ang pagkuha ng saksi ay nararapat isagawa sa inyong pagitan kapag ang kamatayan ay nalalapit na sa sinuman sa inyo sa oras ng pagsasagawa ng huling habilin, na ang pagsaksi ng dalawang makatarungang lalaki ay dapat kuhanin bilang saksi mula sa inyong mga Muslim o dalawa mula sa labas ng inyong kamag-anakan kung kayo ay naglalakbay sa mga lupain at kung ang panganib ng kamatayan ay dumating sa inyo. Silang dalawa mga saksi ay inyong pigilin pagkatapos ng salatul asar, at hayaan silang dalawa na manumpa sa Allah kung kayo ay nag-aalinlangan sa kanilang pagsaksi na nagsasabing, hindi namin ipagpapalit ito ang aming panunumpa para sa halaga ng makamundong kapakinabangan, kahit na siya ay isang malapit na kamag-anak, at hindi namin itatago ang pagsaksi na ipinag-utos ng Allah. Katotohanan, kung mangyaring nga ang gayon, kami ay mapabibilang sa mga makasalanan. Ngunit kung inyong natagpuan na ang dalawa ay nagkasala, hayaang ang dalawa pa ang manindigan sa kanilang katayuan na nakahihigit sa pag-angkin mula sa mga mayroong legal na karapatan. Hayaan silang manumpa sa Allah na nagsasabing, kami ay nagpapatunay na ang aming pahayag ay makatotohanan kaysa sa dalawang iyan at kami ay hindi lumabag. Katotohanan, kung mangyaring nga ang gayon, kami ay mapabibilang sa mga mapaggawa ng kamalian. Iyan ang hatol na mas malapit upang sila ay makapagbibigay ng kanilang panunumpa ng ayon sa tunay nitong layunin, o kaya kahit paano ay kanilang pangangambahan na ang ibang mga panunumpa ay maaring kuhanin
pagkaraan ng kanilang mga sariling panunumpa, at inyong katakutan ang Allah at makinig, tumalima sa Kanya, at ang Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong suwail. Sa araw na titipunin ng Allah ang mga sugo at sasabihin sa kanila, ano ang naging mga katugunang inyong tinanggap mula sa tao hinggil sa inyong mensahe? Sila ang mga sugo ay magsasabi, wala kaming nalalaman. Katotohanan, tanging ikaw lamang ang maalam sa mga di nakikitang mga pangyayari. Banggitin kapag ang Allah ay magsasabi sa araw ng pagkabuhay na muli, O Jesus, anak ni Maria, alalahanin mo ang aking pagpapala sa iyo at sa iyong ina nang ikaw ay aking tangkilikin, patatagin sa pamamagitan ng banal na espiritu, Anghel Gabriel, upang ikaw ay mangusap sa mga tao mula sa duyan o kamusmusan at sa tamang gulang, at alalahanin mo nang ituro ko sa iyo ang aklat o kakayahan ng pagsulat, ang hikma, karunungan at ang Torah at ang Ebanghelyo, at nang gawin mo mula sa luad, putik, ang isang hugis na tulad ng isang ibon sa aking kapahintulutan, at iyong hinangahan ito at naging ibon sa aking kapahintulutan, at pinagaling mo ang ipinanganak na bulag at ang mga kitungin sa aking kapahintulutan, at nang inilabas mo ang mga patay mula sa libingan sa aking kapahintulutan, at nang aking pigilin ang mga anak ni Israel laban sa iyo upang ikaw ay kanilang patayin, nang dahil sa ikaw ay dumating sa kanila na may dalang malinaw na katibayan, at iyong mga di naniniwala mula sa kanila ay nagsabing, ito ay walang ano paman maliban sa isang malinaw na salamangka. At alalahanin nang ako, ang Allah, ay nagbigay sigla sa mga disipulo ni Jesus, anak ni Maria. Maniwala kayo sa akin at sa aking sugo. Sila ay nagsabi, kami ay naniniwala, at ikaw ay saksi na kami ay mga Muslim. Alalahanin nang ang mga disipulo ni Jesus ay magsabi, O Jesus, anak ni Maria, may kakayahan ba ang iyong Panginoon na magbaba sa amin ng isang hapag na may latag ng pagkain mula sa langit? Si Jesus ay nagsabi, matakot kayo sa Allah kung tunay nga na kayo ay mga naniniwala. Sila ay nagsabi, nais naming kumain mula roon at hayaang ang aming mga puso ay magkaroon ng katiyakan sa paniniwala, at upang aming mapag-alaman na ikaw ay naging makatotohanan sa amin at kami ay maging kabilang sa mga saksi nito. Si Jesus, anak ni Maria, ay nagsabi, O Allah, aming Panginoon, ibaba mo po sa amin ang isang hapag ng pagkain mula sa langit bilang isang pagdiriwang ng mga nauna sa amin at ng mga huli sa amin, at bilang isang palatandaan mula sa iyo. At pagkalooban mo po kami ng panustos, sapagkat ikaw ang pinakamahusay na tagapanustos. Ang Allah ay nagsabi, aking ibababa ito ang hapagkainan sa inyo, ngunit sino man sa inyo ang hindi maniwala pagkaraan nito, tunay na siya ay aking parurusahan ng isang parusang hindi ko pa naiparusa sa kanino man mula sa mga nilikha. At inyong alalahanin ang araw na kapag ang Allah ay magsasabi, O Jesus, anak ni Maria, ikaw ba ay nagsabi sa tao, ituring ninyo ako at aking ina bilang dalawang Diyos bukod sa Allah? Siya, si Jesus, ay magsasabi, luwalhati po sa iyo, hindi marapat para sa akin ang magsabi ng anumang wala akong karapatan na sabihin. Kung ito man ay aking nasabi, katiyakang ito ay iyong mababatid. Batid mo po ang anumang nasa aking kalooban, samantalang hindi ko nababatid ang anumang nasa iyong kalooban. Katotohanan, ikaw ang maalam sa mga di nakikitang bagay o pangyayari. Wala po akong sinabi sa kanila maliban kung ano lamang ang iyong ipinag-utos sa akin na sabihin. Inyong sambahin ang Allah, ang aking Panginoon at ang inyong Panginoon, at ako
ay naging saksi sa kanila habang ako ay nanatili sa kanila, ngunit nang ako ay iyong bawiin, tanging ikaw ang tagapagmasid sa kanila at tanging ikaw ang saksi sa lahat ng bagay. Kung sila ay iyong parurusahan, tunay nga na sila ay iyong mga alipin, ngunit kung sila ay iyong patatawarin, katotohanan na tanging ikaw ang ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Ang Allah ay magsasabi, ito ang araw na ang mga taong makatotohanan ay makikinabang sa kanilang pagiging makatotohanan. Sa kanila ay mga hardin ng paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Ang Allah ay nasisiyahan sa kanila at gayon din naman sila sa Kanya. Iyan ang dakilang tagumpay. Nasa Allah ang pagmamay-ari ng kapamahalaan ng mga kalangitan at kalupaan at ng anumang nilalaman ng mga ito, at siya ay ganap na may kakayahan sa lahat ng bagay.